May jewelry shop ka pala. Tita, hindi po kayo may-ari ng jewelry shop. Tindera lang po ako doon. Miguel naman, hindi mo ba iniisip kung anong sasabihin sa atin ng mga kaibigan natin kapag nalaman nila na itong nabuntis at sakakasalan mo, isang hampas lupa na tindere lang sa Binondo? Alam mo, meron yung pros at yung cons. Yung pros, kasi syempre, di ba, lalo na kapag isa lang yung anak mo, mas masarap na sama-sama kayo. Nakikita mo yung anak mo, nakikita mo yung apo mo, nakikita mo yung manugang mo. Masaya dahil hindi kayo nagkakahiwa-hiwalay. Tapos, kapag kailangan umalis ng magulang, at least nandyan yung nanay, yung lola, at saka yung lolo na titingin doon sa kanyang apo. Pero, ang sabi nga nila, mahirap talaga na dalawa ang reyna sa isang bahay. Kasi, syempre, magkaiba kayong klase ng babae. So, pwede talaga magkaroon ng conflict. Kasi nga, magkaiba kayo ng kinalakihan, magkaiba kayo ng pananaw sa buhay. Kaya, posible na magkaroon talaga ng conflict. Kung ako ang tatanungin, alam mo, kasi isa lang talaga ang anak ko, no? Masarap din sana na magkasama kami. Pero, sa akin din, mahirap talaga yung dalawa ang reyna sa bahay. So siguro, mas gusto ko na bumukod sila, mas magkaroon sila ng sarili nilang buhay para yung responsibility at yung obligations doon sa anak, nandoon talaga, hindi yung iaasa sa magulang. Ako ang kontrabida na lola, kontrabidang biyenan, di ba, ni Lilian. Kaya nga sinabi ko, mahirap talaga kasi nga lalo na yung kapag ikaw like puro ito mayaman ako, ang gusto ko sana maging asawa ng anak ko, nasa katulad ko na mayaman din, kaso nga, hindi mayaman yung ginusto niyang babae. Kaya nagkaroon ng conflict. Kumbaga, matapobre ako dito. Mali na nakialam yung mga magulang doon sa mag-asawa. Pati sa apo na inilayo doon sa kay Lilian. Mali yun. So, pero sa palabas na ito, maraming matututunan yung mga viewers natin. Lalo na sa mga bagong kasal, may bagong mga anak, at yung mga mag-aasawa pa. Mga kapuso, panoorin niyo pa ang aming napakagandang episode sa Sabado dito sa Wish Ko Lang, 4:15 p.m. sa GMA7.